Hindi lang 'yan, pati nga yung ano, yung bagong issue ngayon, yung Marcoleta issue, Alin doon? yung yung ano, 'di ba, ang ano, ang Chinese embassy sa Manila, pinatawan ng ano, ng travel ban Ay, wait lang. yung mga taga Oh, yung mga taga-Kalaya yung mga taga-Kalayaan, yung mga taga-tao na nakatira sa Kalayaan Island Group, mm, sa municipality na yon, yung mga opisyalis doon, yung local government unit officials ng Kalayaan Island Group, pinatawan ng travel ban ng nino? China. Ng China, Ng okay. China. Bawal daw yung mga tao doon sa Kalayaan Group of Islands, bawal daw mag-travel sa China, mainland China, sa Hong Kong, sa Macau. Binabawalan yung mga tao doon sa isla na mag-travel, makatravel sa Totoo China. ba? Official yan? Yes. Yes, nag-react yung mga tao doon sa island. Mm. Sabi nung vice mayor doon sa island na, wait lang, kung anong purpose daw yung pagbaban sa kanila na pagpunta sa China, na wala silang ambisyon na pumunta sa China. So Mm. anong gamit noon? Anong gamit? Anong purpose? So Oo. what? Anong purpose? Hindi sila yung tipo ng mga tao na nakakalipad lang kahit saan-saan, or Mm. siguro yung para bang sinasabi na wala nga kaming pera na pang, Hindi liwaliw. sila capable, oo. Oo. So anong purpose niyan? Tsaka wala silang desire na pumunta ng China. At Uy, pero may ano na alam sila ron naman, ngayon na, may runway na. 'Di ba? May parang may airport na sila ron. pero yung airport na yun, papunta lang sa atin yung flight. Para pa Pilipinas lang, 'di ba? Mm. Pilipinas, hindi naman yun international terminal. Siguro Correct. kung may emergency, pero mostly ng kanilang flights pabalik sa Pilipinas, Palawan. So yun yung tanong ng mga tao doon sa pagbaban sa kanila na pumunta ng China. Bakit ba kayo nagsabi hindi naman sila Chinese? Oo nga, ba't saka Oh, wala naman palang planong pumunta eh. And besides, yun kung nga. kahit may plano, wala naman, hindi naman sila capable daw. Oo nga. I mean, so ibig sabihin nun, yung ginawa ng China na yun, talagang proof na yung Kalayaan Island Group sa Pilipinas. Sa Oo nga. atin talaga yun. Yun lang yung proof na yun. Tapos yung sinasabi mo na best friend ko na maki-China, Oh. sabi na nag-dear Chinese embassy doon sa kanyang post, sinabi niya na kung ano daw, bawalan din daw, hindi lang daw tumigil sa pagbaban ng mga tao doon sa Kalayaan Island Group na pumunta ng China, bawalan daw yung mga tao doon na bumili ng mga produkto na ginawa sa China. Hindi naman, akala siguro ng ano, ng mga DDS, yung ang tawag dito, afford ng China na bitawan din tayo na supplyan. Akala nila, syempre isa rin tayo sa malakas na mag-import galing China, 'di ba? Oo. Hindi gagawin ng Chinese 'yun. Hindi gagawin ng China. Hindi hindi kaya ng mga DDS, ng mga Duterte supporters, ihiwalay yung usapin ng ekonomiya sa usapin ng soberanya. Hindi Oo. nila hindi kaya ng pag-iisip nila, ng level ng kanilang mentalidad, na ibahin ang pag-economy, na ang pinag-uusapan ibang level, at kung ang soberanya na ang pinag-uusapan, iba rin ang level. Ang iniisip lang ng mga DDS Oh. is, ito yung gusto ni former President Rodrigo Duterte, pro-China tayo, kaya pro-China sila. Yun lang. Wala nang iba.
Ganun lang talaga yung mindset nila. Kasi pro-China si Duterte, pro-China sila. Mm. Eh, wait lang. Example na yung Ano reaction mo naman nung ano? Anong reaction mo dun sa ano? Medyo mainit-init pa yan ha, yung debate. Magdidebate raw eh. Oh, Si Marco Beta at saka si former Justice Carpio. bale, Kanino ka doon? ah, Ako kay Robin ako. bobo yun eh! Huwag ka doon! Oh, Kapatid! kahit hindi kasali Bobo yon, kay Robin ako. Nagsasabi ko. Ah, ay, ang alam ko lang is sino ba yung nag-challenge si Marcoleta, 'di ba? Siya Oo. yung nag-challenge. Oo, si Marco Si Bets. Marcoleta yung nag-challenge kay Ma'am Jo. former Associate Justice Carpio. Mm. At hindi lang si Carpio yata, pati si Attorney Batong Bakal, J. Batong Bakal. Hinamon din ba? Challenge ni Marcoleta si J. Batong Bakal, I think. Yes. Ang alam ko lang is ang nag-accept sa challenge ng debate is si former Associate Justice Carpio. Mm. Tapos si J. Batong Bakal, hindi niya in-accept yung Challenge. challenge kasi ano ba daw ang dapat ang kanyang rason ni Attorney Batong Bakal is ano ba daw ang rason kung bakit kailangan pa debatihan natin yung ating sa Kalayaan Island Group na sa atin yan. Ano pa ba daw ano pa bang dapat ibabadibati natin na atin yan? Hindi na yan dapat dinidebatihan kasi atin yan. Correct. Atin yan island group na yan. Ano pa ba ang didebatihan yan? So kung didebatihan natin yan, bibigyan mo ng bibigyan mo ng pagdududa yung mga Pilipino na hindi atin yung lugar dyan. Kaya nga, ano kaya? Oo nga, no? Hindi, oo, may maganda rin yung punto rin ni ni Sir Attorney pala okay. Si Attorney Batong Bakal. Hindi kasi, pero kinasahan siya ni Justice Carpio no? Tama nga. Pero parang pangit nga, no? Tama yung kay, no? Kasi parang magiging discussion is that, ano magiging topic? Ano yung magiging tema ng topic? Atin ba yung pag-asa o gano'n? O kung siya biruin mo, no? Maipapalabas ka, syempre global, let's say matuloy yung debate, naghamon si Marcoleta. So syempre parang isang platform na naman na kung saan pinagdedebatihan or ine-echo nila yung naratibo ng China. Yes. Di ba? Exactly. Oo. So, sa akin, parang may strong din yung punto ni Attorney Batong Bakal. Mm-mm. Kasi nga, bakit pa natin didebatihan yan? Atin yan. Kung meron mang magdidebate sa atin, hindi kapwa Pilipino. Correct. Dapat ibang lahi. Diba? Ibang lahi yung makikipagdebate sa atin na about sa lugar na yan, kung kanino yan. Ibang lahi. Let's say, Chinese. Correct, no? Correct. Oo nga. Pero nakakatawa kasi parang biruin mo, no? Ipinagtatanggol. Tapos, senador pa. Makikipagdebate isang senador representing China, parang ganun lalabas Although hindi ganun, anak ng tete. Hindi, yun na nga. Pilipino yung nakikidebate sa kapwa Pilipino sa kung kanino yan may-ari ng Kalayaan Island Group. Pilipino sa Pilipino ang magdidebatihan kung sa atin ba talaga yung lugar na yan o hindi. Tsaka hindi basta-basta Pilipino yun. Senador yun, di ba? Senador yun. At yun yung binabantayan ng China. Once na yan yung mangyari nga, yan. Tsaka panot pa yun, di ba? Panot. May pilo ka naman. Okay. Sige. So, yun na nga. Yun na nga. Bakit isang Pilipino, senador ka, gusto mo makipagdebatihan sa kapwa Pilipino mo sa lupa na dapat hindi na natin tinatanong kung sino ang nag-aari sino ang nag-aari o
Sa Anong atin ari yan, yan? Baka ibang ari na naman. o nga no, anong ari? Masama ba ari? Si Robin na naman yan. Maliit yung ari nun eh. Oo nga. Oo nga. Malit na bagay, wag na natin pag-usapan. Maliit na usapan. So, yun na yung si Marcoleta, mainit pa. Ang problema kay Marcoleta, yun nga sinabi niya, noong February 4. Tapos nung February 6, binawi niya. Ay, Tapos ganun. nung February Pero ang tigas ng mukha, no? Yes. Biruin mo At pa. tayo, ginagaslight niya ang buong bansa. Ginaslight ni Marcoleta ang buong bansa at sinabi niya, hindi daw niya sinabi yung sinabi niya. Oo Na nga. sinabi naman talaga niya. Hindi daw niya sinabi na ipamigay. Granted, hindi niya sinabi ipamigay. Hindi niya sinabi ipamigay. Ang sinabi niya, give up, di ba? Give up. So, Hindi, tinanggi niya rin. Hindi niya sinabing give up. Gago nga. Sa tingin mo ba, kahit na give up, let's say, i-translate natin sa English, sabi niya muna, give up. Oh, tapos hindi daw sabi niya ipamigay or give away. Sa English, ang ipamigay is give away. Give up, give away. Same lang yung resulta noon. Pinamiga, same lang resulta. give up, isuko. Isuko, oh. Surrender. Mm-mm. Surrender. Kasi ang tanong is, kanino isusurrender? Wala nang ibang gustong umangkin dyan, kundi China, di ba? Correct, oo. Oh. So, doon niya. Pero, ba't niya naisipan na yun pa yung ipamigay in spite of meron tayo mga locals na nakatira na doon? Hindi siguro na kinoconsider yung mga tao na mga Filipino citizens na nakatira doon na sakop ng Pilipinas. Kaya nga, syempre yung mga establishment doon parang until Ewan ko, 32 hectares yun, no? Ipamimigay mo? Oo. At saka hindi. Meron doong local government. Correct. Meron 200 families na nandoon. Meron doong eskwelahan. Meron doong outpost ng may Philippine Army na doon, detachment. Tsaka we spent billions na rin doon to develop the area. Oo. Hindi siguro alam ni Marcoleta or hindi niya kino-consider yung mga nakatira doon na Filipino citizens din na bumoboto. They vote na bumoboto doon yung mga tao doon. So, hindi kung devil's advocate, baka nga lang naman baka nga lang hypothetical lang yung pagkasabi niya. Hindi yun hypothetical. Ang kausap niya noong February 4, 'di ba, confirmation 'yon ng mga AFP officials? Oo. Ang kausap niya noon, particular na moment na 'yon na lumabas sa bibig niya is si Captain Jess Pilar. At para bang sinasabi niya kay Captain Jess Pilar, isang sundalo, tatanungin mo, ano yung sinabi niya na willing ka ba na ibuwis buhay mo sa ganitong sa itong lokasyon na to, sa itong pati maliit mga na anak mo, pamilya mo. O pati anak mo, makigera ka, ganito, ganyan. So, para bang inaano niya yung sundalo, bakit mo ibubuwis buhay mo sa lupa? Kasi yung island na yon, yung Kalayaan yon, Pilipinas yun eh. Pilipinas pa rin yun. So, ako nga, ang tansya ko rin Ma'am Maureen, kung official na na yung sa atin yung talagang yung pag-asa, I think baka mga mag-generate pa yun ng sarili niyang EEZ. Yun, di ba? Yun nga. Kasi lupa natin yun. Oo. So from the shores, pwede siya mag-generate ng kanyang sariling 200 nautical miles. At yun, pwede yun parang mag-overlap sa EEZ na galing na generate from Palawan. Di ba? From the Palawan shore, tapos yung, di ba, 200 nautical miles, tapos sabi, labas na siya sa 200 nautical miles yung Kalayaan. Pero atin yung lupa doon. Correct. Ang EEZ nag-emanate from the shoreline of the territory. And it is Philippine territory. So,
pwede yun siya mag-emanate ng sarili niyang Oh, ng tsaka sarili niyang easy.